Saya na lang. Saya na lang. Ay, direte niya. Ay, direte na lang. Direte nga. Magtandog ako ang halay ko ha. Mag-start na tayo na wine. Ay, di tabilo. Bukan. Ma-open. Kani, dili na nasa barben. Please settle down po para we can start na. Yung mga nandun sa magpapa-enlist na po, yung wala pang pangalan, para meron tayo name tags. Upo na po tayo, yung mga wala pang upuan. Multimedia tape. Ay, siko na siguro si... Dito mo, kuya, magsalo ka na eh. One year old. Ay, balik mo kina pito. Bahagi.
Ito niyang pangalan din niya makuha din love note. May buntag sa tanan! Wow! Praise God! Kanina kay ng tawon oy na ang mga youth, malipayon, at ang mga invite, makita sa ilang mga nawong na nag-ingkod ka lang sila, blessed na gid kay sila. Amen? Amen! So, andang nga ba ang tanan nga muday sa atong Ginoo? Hala, wala pa nga no. Andang na ba ang tanan nga muday sa atong Ginoo? So, andang na ka magindog para muday, mukanta, musayaw para sa iya. Amen? Andang kita dapat no, kay andang ganit si Lord nga matagan sa kinabuhi. Andang si Lord o manakamatang ka, amen? So, pinagpala, kitang blessed, kay kay matod pa sa Genesis, no? Sa sinugdanan ka lang daw, pinagpala na ta, kay gihimo ka sa ginuotanan, din sa kalibutan. O kita lang ang natagan niya o sa tungod na mamahalaan na, so grabe ka blessed kay na to, no? So, hinay mo karaman, blessed na blessed ka. Hinay na kay mo naman, blessed na blessed ka. Ang natin mong likod, blessed na blessed ka. Amen. So, blessed na blessed ka sa lang to worship Him. Blessed na blessed. Blessed na blessed ang ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Blessed na blessed ang ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Blessed na blessed. Na blessed ang ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Blessed na blessed ang ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Buhat! Buhat na makilala ka. Ang buhay na magkasaya ka silang. Lalo na maranasan ka. Biyaya mo'y sobra-sobra. Ayaw ko na mawalay pa. Sa piling mo aking ama. Sapat sa'yo'y ako. Kapayapaan at pagpapala. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless ang ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless! Amen! So bless kayo ang tanan, no? So padayon na ito, dahil ko ng atong Ginoo, no? Kapalo mo mga igsoon, no? Napaka-kuhat din ba? Kanang amazing, yun kayo si Lord. Kaya naman din tayo, sinusiruhan din sa, no? Tapos, kanang siruhan lang din na ba? O niya, udungan pa din yung mga problema na ito ba? Pero padaw mo mga igsoon, pagkauman di ay nimo, nato, ang Ginoo, sapat na at higit pa si Lord. Amen? Amen! Maunang without you knowing na ng pagtindog mo
lubos, di pagpipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, o na makabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa na at higit pa. Biyaya ko'y sagana at umaapaw sa na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang makahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Magkukulang sapat na at higit pa. Biyaya ko'y sagana at umaapaw sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang makahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang makahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang makahigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ang higit pa. Amen. Hallelujah! 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 Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa buhay, salamat sa hininga. Salamat sa araw-araw na aming nakakamit na pag-asa, Panginoon. At sa salvation sa buong pamilya, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng provisions mo. Kahit kailan di ka nagkulang para sapat, higit at kumpleto, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Samahan mo kami sa araw na ito, Panginoon. Samahan mo kami na ipagdiwang ang isang taon ng The Hub of Christ, Iligan. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At ang sabi sa Biblia, sa mga awit 16, verses 8 to 11, alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling ko siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso ko't diwa'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay masasadla. Sa daigdig na ang mga patay ay doon ay maaagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagtutulot sa kaligayahang walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa piling mo, Lord God, mararanasan ka namin, Panginoon. Sa piling mo, Panginoon, kami ay tagumpay. Hallelujah. Sa piling mo, Lord God, ang pag-ibig mo ay nadarama. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Diyos na nagbibigay ng buhay. Salamat, Panginoon. Kami ay aawit na may galak. Kami ay aawit na may kasiyahan sa puso, Panginoon. Maraming salamat po. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Isang langit noon.
Hallelujah, hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamanalangin sa piling niyo. Aming Ama. Wala nang mapapagay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisip ng puso ko, piling mo. Natin kapayapaan nagmumula sa'yo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalangin sa piling niyo. Aming Ama. Wala nang mapagay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisip ng puso ko sa piling niyo. Kaya ang naisip. Kaya ang naisip puso ko sa piling niyo. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Kami kay kapayapaan nagmumula sa iyo, Lord God. Salamat sa peace na nararamdaman namin, Panginoon. Pag-isip namin kahit maraming problema, kaliwat kanan man yan, kahit tayo nagkakaroon ng mga problema sa buhay, problema sa eskwela, problema sa trabaho, lahat siya may problema tayo. Pero kahit kailan, hindi ka iniwan ng Panginoon. Hindi ka niya iniwan, hindi pinabayaan. Amen? Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kaligayahang nararamdaman namin. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. At sa aming unang aniversario, lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga sponsors, Panginoon, na naibibigay mo para mapagpatuloy namin ang iyong kaharian dito sa mundo. Para mapagpatuloy namin ang iyong mga ginagawa, Panginoon. Para maihayag namin ang iyong mga salita. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat sa karunungan. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen! So, pwede na ka mo pakpak. Malingkod, hindi ka malingkod. So, tawagan ako no, ang akong partner na welcome sa inyo ha. Ako ang Sister Julian Maika Payet from Galuin. Amen! May buntag sa tanan!
praise and worship. Palakpakan nato ang akong mga kaugalingo, no? Kaya ikugunta sa kanawagan sa Ginoo. Dili ang pag-invite sa tao ang inyong gianhi, kundi ang pag-invite ni Lord sa inyo nga makalimuta o Word of God karong adlaw. Amen. Ako dahil si Julian May Kapaye. And who are you? Mayong buntag, murabog na kuratan ba? Kaya akong energy na po, manday mas nulabaw sa akong energy. Oy, ako, parang si, ay, Tagalogin natin. Magtagalog ka lang pala, sorry. Oo. Sige, ikaw, Sabi ko po na, yung energy ko po, may mas ano pa pala po. Lisod may level up pa lang. Magle-level up pa pala. So, may buntag usab sa atong kanan, no? Sa inyo, sa akong manghud, no? Bulahan kayo ta. Kaya itugot ta sa invitation, mga instrumento ra ng mga tao kami, instrumento kami nga nag-invite sa inyo. Amen. Ang nag-invite sa inyo si Lord, o gitugon mo, gitugon na po na ni Lord, unsay na sa inyong kasing-kasing. Amen. So, ako di si Sister Jessica Dagisonan, katong gagitar, o kato dito, o kato, kana. Ako na ba na? Partner, diniabot man ko. So, pulihan sana ako si Kuya Kenny, ha? O, ako na siyang bana din ha. So, kami Dagisonan couple. Dumantay, sisters. Dumantay sisters. Amen. So ako doon, I believe nga, dili, aksidente akong pag-anhi. Amen. Kuhaan gina sa Ginoo. Tuyo gina sa Ginoo nga maka-anhi mo karon sa first year anniversary sa ato ang church. Amen. Nakaplano na ginagawa. Amen. Nakaplano na ginatanan kay Lord. Pero sis, di ba, ako lagi kanang Recap. Recap. I-recap lang na ako gamay no kay naman tayo mga bisita ko. Recap, 1 dati. year nga recap. 1 year na recap. So, first year no, matingala mo anong first year anniversary pa. Actually, ang church na mo, dugay na. Dugay na sa Paranaque. Pero kami nga na diri sa Mindanao, pagsugod sa DLS, Daily Life Sharing, kung kinsa ni mga na-invite na mo, nakag na mo din Daily Life Sharing, dito mi nagsugod. Amen. Di ba sister, naminaw lang ka kay hearing and hearing the word of God. Faith na ito. Faith comes from hearing and then hearing the word of God. Kay kami, personally no, share lang ko gamay lang yun sis ha. Kami Words na sister ha, kayo kwanto sa time. Sige, go. Kami gid no. Share lang ako ng giyon sa lang pag-encounter. Kami sa akong asawa way back pandemic time, broken gid. Hello, may lapay ko. Broken me, pero shortcut na lang. Ingon anak ka mayong Ginoo nga kung hunahunahon ni magdili na ma-okay ang inyong pamilya. Pag si Lord di ay ang mubuhat anak, walay imposible. Amen. Amen. Kay Amen. Kay karon ikabalaw mo pag magstorya mi kini gabi mo anak mi bangag pa. Naman din kinabuhi no mapagkauban day na to si Lord ba. Bisag na ang problema, wala man di tayo hunahunahon kalami ba day ani so maunay na tong purpose pa nga mag-invite pud ta. Dalo na to sa gingharian sa Ginoo. Amen? Amen. So, sa mga gusto mo tanaw sa mga testimony, scroll ninyo sa Daily Life Sharing TV. No? Dito mga testimony, mag-bless kay mo tanan. Amen? So, bless you po kaayo ko, no? Kay nakapunta yung mga familiar faces dili labo na sa akong mga barkada nga naka-attend ko sila dito sa church. And then sa family namin, imagine, baluin mi, nanaog yun mi, para lang makadungog sa maayong balita, sa magandang balita, sa ato ang Ginoo. Amen. So, Amen. kayo ang balui, pero amen, itugon dito sa kanawagan sa Ginoo. So, salamat kayo sa buhay, sa bawat isa nga naadiri karon nakig-celebrate sa mua. And then, makapalan ako no, nga sa una pag-abog, hindi ko yan today. Lord, ang saan man nila mo pag-start kami camera? Wala, kita ako. Pila lang may kabuok, pero ngayon ang kulong sa Ginoo. Sinabi sa Word of God na isa, duha, tulo, na magkatapo, magtawag siyang pangalan, anaa siya sa inyo sa isa. Amen. Kung anaa siya sa yung presensya. Amen. So, sa lang kung sa una magpipinaran ka book, pero karon tanawa, gamay na lang kay bakante nga, lingkuranan sa una, daghan kay bakante, pero sige na mo pray nga, Lord, punuan yung mga lingkuranan, Father God, punuan yung mga espiritu nga nga matash na mo po nilang life sa imuhang pulong. Amen. Amen. Kay ang problema, naraw mo gina-permit, pero kung naa si Lord sa imuha, ang kanang problema, gamay rin kayo na para sa tuwa. Amen. Amen. And sis, di mo kumagkuan. Kung ikaw tagabaluoy, ang tagapaitan po, din mo dami no? Amen. Magpasalamat. Lord, my God, Lord, Magpasalamat
especially no, kang Mama Esther, o kang Papa Nilo, pakpakan na to, be. Ayun, pakpakan na to nila. Ako, bigas pa kalubihon. Si Ate Gayen, Kuya Maxwell, Ate Hasil, in behalf of Kuya Balon, nga naa din na sa Zoom, si Mama po, Emerald, nasa London. No, mapasalamaton kay ni kay from day one, naana na sila ni suporta. Pero dili man kami ang isuportahan, hindi kami yung sinuportahan nila mga papa si Lord eh. Kaya nga, pinagpala na tayo nga, amen. O, ang syempre, ang mga youth sa Kalubiwon, no, daggan kay sila. Ato po silang i-welcome. Biba na recognize mo. Sige, magsama. Stand up mga youth kay para kung makita sa dalan, uy, taga-Hapag Christ, maniho. Oo, di ba? Ano ba? Mabakpakan na itong Ginoo. Sa inyo mga pinakili. Amen. Mga active ng mga youth. Amen. Amen. Sige, so sis. So, i-welcome na to atong mga first-timers nga naka-attend din sa to ang church, no? So, tawagon na ako ang mga first-timers. Palihog manindog ang mga first-timers nga naka-attend din sa to ang church. Hindi, manindog daw, babe. It's a first time na. Tindog! Si Mami Bibi, first-timer sa church. Wow! Wow! Naging kita gano, mga first-timer. So, church, ang sa ito ni istorya sa mga first-timer niya. Count of three. 1, 2, 3! Christ is legal! Amen! O, sige, pwede na ito manglingkod. O, syempre, sis, kung naay tagabaluin, ay tagapaitan, natay mga bisita, natay taga-Manila, taga Luzon. special yun na, no? Amen! Siyempre. So, tawag ko na po sila din niya, sis, para Amen. mapakilala na po sila, para mapakilala, magtagalog na kayo, para mapakilala natin sila. sa lahat. So, Amen. so first of all, at tatawagin namin ang ating senior pastor ng The Hub of Christ Iligan, si Pastor Ruben Mangga. And next is si Pastora Mami Mangga. O no, bigulaman kay kaisagin din sila kapamilya po. Amen. Ang sinugdanan po sa tanan, kundi si Mami Rose Mangga. O siyempre, hindi maging mga plito kung wala'y pares. Yes, happy spouse, happy house. God So, bless! Mangga! O siyempre, nasa ang anak ko, anak. Anak. Ang ipadala ni Lord sa amo ini since day one. Pagpaga na ng Spirit. Kuya Red, Mangga! Ano sila orange ha, mangga? Siyempre. Siyempre, ako tayo special guest. Kaya siya, pioneering. Pinakauna, gini sila ng mga tao na nag-attend dito sa ato ang paan, The Hub of Christ Paranaque. Si Sister Evelyn Buel! So imagine, day one sa church dito sa The Hub of Christ Paranaque, naano na sila. Ando, nag-support sila sa ato ang The Hub of Christ Iligan. Amen. Mula na itong taga-Baluita, taga-Kaitan, tanaan, pag mas layo, pag yun na ako, nag-travel, pag yun sila kadulong din, para lang mo suporta sa ato. Amen. O kabalo ba mo, makaning mga tao nga na-direct, silang instrumento ni Lord nga nung nahipo minigay. Ilang mga testimony, so abangan na to niya ilang testimony. Amen! So, salamat po! Okay po. Yung daughter pala ni Tita Evelyn, taga Davao din pala. Wow, Bisaya! Bisaya. Kaya pala, nakakaintindi din si Tita Evelyn ng Bisaya. So, welcome to church. Welcome na to abong mga visitors. Okay, na count of 3. 1, 2, 3. Welcome! Amen. Thank you po. Thank you po! So, next is... Natay ko ang sis kanang Bible reading. So, meaning, kung sa may Bible verse niyo sa mga kinabuhi. Sige, ako na sa una ha. Ako ang yung ipanghawakan no, kay kabalo manggod no. Labaw na sa kanang diri nga na sa social media bitaw no, ang mga Kristiyano daghan na. So kita magbasa gid ang Bible. Ug kami no, personally kami sa mga asawa namin ipanghawakan nga Bible verse kanang giingon to siya dito sa Romans no nga. In all things God works together for good to those who love Him. So, si God, no, gi-work na kita niya tanan, pero nalay kinahanglan ang nagmahal day sa iya ka. So, dapat maduol kita sa iya ka, di ba? Amen? So, gimahal na ta sa Ginoo, pero gusto pa
pagin siya ba nga, mungkuan pagin ka sila ba nga, Lord, kami Lord, oh Lord, mag-istorya ka sa iya ha. Kaya ka nang dili mo na siya instant, naka-ready na natanan din ang blessing na to. Pero kinahanglan lang ka mo doon sa iya. So, proven at tested yun na sis, among Nagulat ginabulit. ra gyud na si Lord nga siya mo'y tawagon. Nara na sa kiliran nga. Pag wala na kay laing kapitan, dito jud ka nga Lord padulong. Wa na jud kay laing padulungan. Wala ka na Amen. ibang kakapitan kundi si Lord lang talaga. Amen. Amen. So, ikaw sister, Sa ako, sa una pag since sa gamay pag sa bata pa jud ko is honor your father and mother, which is the first commandment with promise. So, sa ang promise, long live sa kalibutan. Amen. Amen. So, kung gusto ka nga moabot pa ka pila ka years, nga dili dayon ka ma-tai chi, matsugi. So, honor gid mo ang imuhang parents. Amen. Mo hindi nakakuan. Kay once ka i-honor nimo ang parents nimo, so kinsa pa maging mas parents pa sa imong parents kundi si Lord. Amen. So, mo ginatanan na tanan kung ganahan ka blessing si Lord si Lord yung unahon and then honor your father and mother. Mo So, ginahan. Ayun, mo ginahan yung timayan, okay? Amen. So, next nato kay Paraguan, nagkan sa testimony para ma-bless ang tanan. So, Maminaw tag testimony sa ato ang mga guests. So, ang una natong tawagon nga mga sa iyang testimony, live testimony, pakpakan nato ang Ginoo sa iyang kinabuhi, si Sister Evelyn Buel. Pakpak ka! Bakak! Pumalakpak ko, hindi ko yung bakak na lumilikan. Lumilikan. Good morning po sa inyong lahat at congratulations sa the first anniversary ng Pamiligan. Tunay na pinagpala talaga tayo na makarating dito sa the first anniversary ng Iligan. Amazing grace talaga dahil medyo malayo ha. Pero ako lang solo nakarating dito ng Iligan. Anak ko ng ating mga mahal na pastor. Si Manda. So, nakakatuwa talagang alam ko palalagbin talaga itong Pilipinas. Amen. Ng mga tao na dito. Ang aking iti-testimony kung paano ko na-encounter si Lord, yung mga panahon na ako'y dapang-dapa. Kumbaga, winas out lahat ni Lord, ang lahat ng meron na kami. Hindi ako marunong mag-Bisayahan, at then sabihin ko na lang. So, ako nga pala si Evelyn na taga Makati, Pasay, na talagang matagal na akong lingkod ng Lord. Pero sa lumang buhay ko, lingkod na niya ako. Nung dumating yung time na ako ay dumaan sa mga trials, yung mga deadly trials, tinanong ko si Lord. Sabi ko, Lord, kala kong anak mo ko. Kasi siyempre, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, alam natin, anak niya tayo. Pero meron palang gusto bibigay ang Lord sa atin na kung bakit tayo pinadala sa mga ganung trials. Hinahanap niya tayo para maging tunay na mga anak niya. At doon ko naranasan na yung sa Matthew 6 verse 33, tapos nila sa Bible na yung but seek ye first the kingdom of God and to be righteous in all the things shall be added unto you. Lord, ang binigay talaga unang-una sa akin, yung naranasan ko yung Matthew 6 verse 33 na yun, peace of mind. Kasi yung mga trials, hindi biro yung nadumating sa buhay ko. Pero nung hinanap ko ang talagang nilamnan ko yung salita niya na unahin muna natin talaga si Lord. Kasi sa lahat ng bagay siya naman yan. Aking hilingan, galing sa kanya yan. Lahat ng bagay na meron tayo, nakawak-hawak natin, galing talaga bigay sa kanya. Ang Lord pala, bibigyan niya talaga tayo ng mga matitinding trials. Aalisin niya tayo sa mga ganung bagay para doon niya talaga tayo pagtitibayin na nung lalakaran natin, may siya lang talaga wala yung iba. Sabi nga niya, bibigay ko ang lahat ng pero na para sa iyo. Kaya yung dumating na po sa time na nawalan, binalik naman din ng Panginoon. At hindi ko rin alam kung paano ako nakapagpatapos ng dalawang anak ko. Dalawa pala anak ko. Isang babae at isang lalaki. Na yung isa natin dyan ngayon nakaisip sa Davao. Praise God, pinagpala rin ng mga anak ko ngayon dahil nung from darkness to light, talagang pinigay naman ng Panginoon sa akin. Lahat sila, mga nakatapos at magaganda na rin po ako mabuhay, mga professional lang sila.
So, sa pag-iipon ko bilang isang magulang, hindi pala talaga tayo talo. Ibibigay talaga ng Lord of all things yan, may added, lahat ng anong kulang sa atin, ang Diyos ang magsusupply. Antayin lang natin yung season niya. Yung panahon niya, huwag natin siya apurahin kasi may mga bagay na inaapura natin siya pero may consequences pala yun. So, antayin natin yung season niya. So, yung mga kabataan, tayo may mga problema sa mga anak, pag-pray lang talaga natin dahil ayun din ang ginawa ko sa mga anak ko. Ngayon, ang mabait na mga anak ko, wala akong naging problema. Kaya yun din po ang aking ibabahagi sa inyo, yung genuine encounter talaga ng Lord, ang maranasan natin. Kasi pag yun pala ang binigay, ang hinanap natin, siyang nahin natin, wow, grabe, amazing grace talaga. Kaya salamat, to God be all the glory, in Jesus' name, Amen. Amen. Wow, amen. Pinagpalang lubos. So, dili na nato dugayon no. Tawagon na nato ang next na muhatag sa iyang testimony. Si Mami Rose Manga. Pagpaka na to ang Ginoo sa iyang testimony. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Pasensya na, hindi ako marunong. Konting Bisaya lang na intindihan ko. Kasi ako po ay pinanganak sa Aklan. Kaya naintindihan ko konting Bisaya. Pero lumaki ako sa Manila. Yung testimony ko po, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat nung araw, wala akong ginawa kundi maghanap buhay, bahay, attend the family. Pero dumating po sa buhay ko ang isang pagsubok na napakahirap para sa akin. Alam mo naman, asawa ko, ano yun, pogi-pogi ka na. Kaya nagkaroon siya ng chick. Anyway, yung pangyayari yun ang nagtulak sa akin para hanapin ko ang Diyos. At doon ko na-encounter ang Diyos sa kapilang ministry ko kung saan kami nakilala nila Pastor Lo. Na ang ministry niyon ay napakalaki. Subalit, doon ko po natagpuan. Ang unang-unang verse na binigay po sa akin ng Panginoon ay ang 1 Corinthians 10:13. Kaya yun po yung memoryato ko. Walang pagsubok na didinanas ng lahat ng tao. Lahat. Tapat ang Diyos na hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Sa halip, bibigyan kanya ng kalakasan upang mo magtagumpayan yun. Sa pamamagitan ko ng salita na yun, hinanap ko talaga, sumunod ako doon sa Word of God, na every Sunday, umaattend ako ng gawain. Doon ako napuno ng salita ng Diyos. Sapagkat ang bala ko po talaga noon, ay umalis na ng bahay at magsarili. Subalit, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, ng Word of God, ay doon ako nahuko. Nagkaroon kami ng radio program sa kabilang ministry. Kinuha ako ng founder ng kabilang ministry. Ewan ko po kung kilala niyo yun. May kung sasabihin. Kasama ko silang pastor doon. Yung El Shaddai po, alam nyo. Yun po ay napakalaking ministry. Subalit, nung nakilala ko ang head, si Brother Mike Velasquez, inilagay niya ako sa iba-ibang ministry. Hanggang sa yung huling ministry ko, nag-counseling ako, nag-radio ako, hanggang sa dumating po, kinuha po ako na maging international at local coordinator, head. So, sa pag-ikot-ikot ko, isi-share ko lang po sa inyo yung may mga problema. Isang hindi ko makakalimutan na advice sa akin ng founder ng El Shaddai. Sabi niya, ito ang kapirasong papel. Ilang taong ka na? Sabi ko, during the time I was 51 years old. Sabi ko, 51 na po. Sa tingin mo, hanggang kailan ka mabubuhay? Sabi ko, lagay mo na ng pulo sa 90. Sabi niya, may 40 years ka pa. Sabi niya gano'n. Ano ang gusto mo? Mag-backstretch ka? Sabi niya. O mag-kiss ka?
sa pagtitiis mo ng 50 years, saan mo gusto pumunta? Sa langit o sa impyerno? Sabi ko, syempre sa langit. E kung sa langit ang gusto mo, 90 years kang mabubuhay pa. Sabi mo, 40 years na lang ang pagtitiisan mo. Anong gagawin mo? Mag-backslide ka o mag-tiis ka? Pumili ka. Yun. Doon po sa salitang yun, pinili ko ang tumunod at magtiis. At yan ang isa sa mga lesson na na-learn ko sa buhay ko na i-share ko nung ako nag-international. Sa Singapore, sa Taipei, sa Australia, na karamihan po ng problema ng mga OFW at ang mga tao, yung kanilang paglayo sa pamilya ay naging problema pa. Kaya sabi nila, nung matapos na akong mag-share din, sabi nila, Sister Rose, alam na namin ngayon ang solusyon. Magtitiis kami. Kaya yung mga nandun sa abroad, na-learn na nila yung lesson na hindi pala yung pagkakaroon ng ibang asawa doon o pag-happy-go-lucky doon. Kundi, ang na-learn nilang lesson ay yung magtiis. So, yung pagtitiis na yun talagang napakalaking impact sa kanila. Ako'y nagpapasalamat sapagkat at our age, I am already 77. Brother, my husband is 79, going 80 this July 1st. Nag-celebrate kami ng golden wedding anniversary sa Hub of Christ, Parañaque. At sabi ko nga ayoko na sana, pero sabi gano'n ng senior pastor namin, si Pastor Dong, si Pastor May, parang kayo ay huwaran ng mga tao na sa pamamagitan ng pagkilala niyo sa Diyos, sinunod niyo ang salita ng Diyos. Yun lang po ang pinakasolusyon. Salita ng Diyos na pag ating sinunod, hindi man natin gusto, pero susundin natin, mapupunta po tayo sa magandang daan. Amen. Hindi ko po akalain na si Pastor Ruben ngayon. Nung araw po yan, nung may problema ako, isa sa reason ko kung bakit hindi ko iniwan ang asawa ko dahil sabi ko para sa mga anak ko. Si Pastor Ruben noon ay college. Sabi ko baka ito yung magwala. Hindi ko alam, yung pala kasali na dun sa underground movement na iba na ang ano niya, hindi na gano'n Kristo kundi gano'n. Gano'n ang kamay niya. Oo. So, sumali siya doon. Pagkatapos ay naging atheist siya, hindi na naniniwala sa Diyos. Samantalong nung maliit pa yan, ay nagsiserve siya sa simbahan, naging sakristan, naging organist doon, lahat. Pero, doon siya napasali. Anyway, salamat sa Diyos dahil sa prayer ko. Inatimpalaan ng Diyos yung sacrifices and prayers ko sa pamamagitan ng pagiging pastor niya ngayon. At hindi lang po yan, hindi lang siya, kundi si Rena ngayon ay nagsiserve na rin kay Jesus Christ. Samantalang nung araw ko na sinasama ko yan sila sa gawain, pag overnight po, usually nag-overnight kami. Pag overnight, nandun po kami sa PICC, napakadaming tao, doon sa tao doon. Sila ang pamilya, pati si Maribik at mga anak, nandun lang sa hotel. Natutulog, nagsiswimming. Pero ngayon, salamat sa Diyos sapagkat tinugon niya ang mga panalangin. Ang panalangin talaga ng isang nanay. Kaya sa mga nanay, nawa po, patuloy po tayong sumunod sa salita ng Diyos. Mahirap man sa atin. Subalit pag tayo po ay sumunod, kapag sa nga itong mga youth ngayon, I pray na sana, hindi lang sana nawa, ang mga nanay at tatay nila ay sumunod at maglingkod sa Diyos. Kapagkat hindi po tayo mababayaan ng Diyos, pati ang ating sambahayan. Ngayon, kasama na si Ren, una pa nga siya nagpunta dito sa Iligan, tapos sumunod. Ito ngayon, may pa akong assignment si Pastor Ben at saka si Pastor
Galilee na gumalaw hanggang sa buong Mindanao. Kaya, i-pray po natin to sapagkat kayo ang magiging starting point ng Mindanao House of Christ Church. Salamat po. Amen. So, syempre, si Mami Rose, ang pangis, dahil isa lang yan sila, tawagin na rin natin si Daddy Ben. Pakpakan na itong ang Ginoo sa Ginoo, si Daddy Ben. Salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Halos sinabi ng lahat ni Panginoon. Kaya ang focus ko ngayon, ang topic na people need to learn. Alam nyo, ang Diyos walang kinitigalang mahirap ka man, mayaman, babae, lalaki, bata, matanda, kailangan natin si Lord. So, sa ating experience, in 20 days, I'll be 80 years old. So, ako'y nagtrabaho ng imagine 55 years ako nagtrabaho. 25 years with private, 30 years with government. So, napakabuti ng Diyos. Talagang, pero alam nyo, sa kabutihan ng Diyos, pag tayo'y nabubuhay sa mundo, minsan, napapaiba yung takbo ng buhay natin. Yung sinabi ni Mami Rose, chicks. Totoo po yun. Totoo yun. Ako po'y nasa gobyerno na ako noon. Naging director ako ng ATO, naging manager ako ng MIA, naging general manager ako ng CLAR, hanggang naging tayo. Pero napakabuti ng Diyos. Sa kabutihan ng Diyos, minsan nalilimutan ko yung kabutihan niya. Napupunta sa akin yung kung ano ba yung nasa mundo. Yung pang gagaya ka, ganito, marami kang barkada. Ayun, nauwi sa chicks. At totoo po yun, nagkaroon ako ng nagkaroon ako ng chicks for few years. At sasabihin ko na, nagkaroon din ako ng dalawa. So, si Mami Rose, tatlo po ang ako na. Panganay si Ruben, pangalawa si Loida, babae, pangatlo si Josephine, babae. Ang edad nila, si Ruben 54, si Loida 52, si Josephine is 47. Meron din po ako tatlong ako, puro lalaki. Panganay si Red, pangalawa si Chino na nasa Taiwan ngayon. Pangatlo yung anak ng aking bulso, si Iggy, 16 years old. So, sa buhay ko talagang napakabuti ng Diyos eh. Kailangan natin ng Diyos. Alam nyo, ang aming mga magulang, mga lolo ay Katoliko. Kaya, ako'y sumusunod lang yung mga traditional na ginagawa ng Catholic ginagawa. Pero hindi pala yun eh. Ang religion ay hindi ibig sabihin mga kabuti. Ang importante, hindi ang religion, kundi ang ating relasyon sa Diyos. Alam mo ba? Pag tayo may magandang relasyon sa Diyos, tayo hindi mapapariwara. Dahil lagi nating aalalahanin, may Diyos na nakagabay sa atin. Kaya, ang masasabi ko, people need the Lord. Yun lang po. Maraming salamat. Amen! Pinagpala kayo tanong sa kanang buhay ni Sister Evelyn Buen, ni Mami Rose Mangga, o ni Daddy Ben Mangga. Amen? Amen. So karon ang next na to is naay presentation sa ato ang mga youth. Yes! Sumapaka na ba ang mga youth from Kalubihon? Naa sila'y presentation. A special song and dance number. So, no, alangan naman sa eskwelahan, rada ay magkuha ng presentation. Pag sa Ginoo, mag-present po ta, oy, the best pa. Amen? Amen. Halawi, hinay na kayo ang amen. Amen? Amen!
Ma. George. Sige, youth. Start na. Dapat maigala ang mga magulang. Dapat maigala. Ito ang unang utos ng Diyos. Ito ang unang utos ng Diyos na may kaakibat na mga pangako. Dapat maigala ang mga magulang. Dapat maigala. Ito ang unang utos ng Diyos. Ito ang unang utos ng Diyos na may kaakibat na mga pangako. Dapat maigala ang mga magulang. Dapat maigala. Ito ang unang utos ng Diyos. Ito ang unang utos ng Diyos na may kaakibat na mga pangako. Bawal giginhawa. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang buhay mo. Dito sa lupa, sa piling ni Kristo. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang buhay mo. Dito sa lupa, sa piling ni Kristo. Dito sa lupa. Dito sa lupa, sa piling ni Kristo. Dito sa lupa. Dito sa lupa, sa piling ni Kristo. Amen. Thank you, youth. So, praise God, kayo ani nga mga kabataan, no? Mga buutan, di kini sila sa ilang balay ba? Klaro kayo. Kay buutan po kayo sila diri sa church. So, ang next na to is... Ay, wow! Napagidi ay mga kabataan. Kani sila, no? Kay naigihatag sa ilang nga challenge ang atong mga pastors. Nga kinsa daw ang makamemorize sa books of the Bible. So, sige. Habang nang lingkod mo, no, tawagon na to kinsa ang una nga mupuan. Recite din sa books of the Bible. Prince, no? Si Prince, pag-isanan ang kamagulangan niya ina. So, siya ang first nga mo recite sa books of the Bible. Sige, kuya. Old Testament. Good morning, church. Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon,
Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. So, kinsa ang next na itong tawagon? Kung nais sa paitan, napo daw sa kalubihon. Sige, unahon na to si Kuya Makmak. Kay una ng kahanap. Dali, Kuya Makmak. Good morning, church. The books of Bible, Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel and 2 Samuel, 1 King and 2 King, 1 and 2 Corinthians, Ezra, Nehemiah, Esther, Jude, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1 and 3 John, Jude, Revelation. Praise God! So, next is from kalubihon, muadto na o baloi. Ali, bigil! Salamat sila ipanlaban sa baloi. Morning, church. Morning! Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 Kings, 1 and 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Zechariah, Haggai, Malachi. New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 and 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Thessalonians, 1 and 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 and 2 Peter, 1 and 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Oh, praise God! Kabalo ba mo? Pinabahan ako kasi baka ako excited ka. Sobrang ako talaga. Pero tawagin na natin ang next para may isa pa o dalawa sa kalubihon. Kuya Jasper! Alin Kuya Jasper! Amen. Nagbunga din ko mga ano ng youth. Morning, church. Books of the Bible, Old and New Testament. Old Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel, 1 and 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job,
Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. New Testament: Mateo, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 and 2 Timothy. Ay, napalit, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, tapos Titus, Philemon, Hebrews, James, tayo. 1 and 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Praise God! So sa mga, isang nga pa mga youth nga na-practice, kaya niingon man ko nga first 4 lang siya. First 4 lang. So sa next Sunday na lang po itong uban, no? Po? Kulang po siya. So magtawag po tayo ng isa. Kasi meron pa pong magtawag pa po ng isa. Kasi kulang daw yung huli. Kulang daw ng 2 yung huli. Pero sige lang. Kulang yung old ng 2. Pero anyway, praise God dahil na-practice ka pa rin. So wala namang tayong masyadong maraming oras. So ipaanhin lang nato din ang katong 4. Papuntahin na lang po dito yung 4. 3 lang po. So, okay. So, sige. So, katong sa sunod, next na lang Sunday ha, ang magtuan, mag-rest. So, sige. So, alin na mo. Yung 3 lang po ba? Hindi po kasali yung 4 po. Wala po bang katawad? Sige, alin na mo dire. Alin na mo dire. Dali na. Yung katong tulungan ng kuan din niya nag-recite. Kay naada ito'y prize, hala. Naada yung prize. So, ba't giingnan mo daan? Sinabihan kayo na mga youth, mag-memorize. Di ba? Surprise. Naman dahil kuan. Sige, bigay na po. Ang magbibigay ng prize, si Daddy Ben Mangga. Pakpakan natin si Daddy Ben. Wow! Praise God! So, sige na, mga anak na. So, nabuntay, madali lang po ito, Pastora, ha? Kasi nagbigay kami ng special na gift ba, surprise. Sa 3 tao lang naman siya, 3 youth. So, ang first, madaliin ko na, ang first youth, nga tagaan na itong special prize. Kung unsa kadaghan ng mga tao din na naminaw niya sila, kung unsa ni kadaghan ng atong youth din na isa kakabataan niya nag-invite sa ilaha. So, tawagin natin si Kuya TG. Kuya TG ang instrumento ni Lord kung bakit ang dami ng kabataan. Dali na kayo rin, Pastor. Ang duha nga atong tawagon, pag-invite ni Kuya TJ, sila dayon ang nitugon. Instant sila niapin sa simbahan o never na sila. Naay one time nga, nawala kasimba ang isa, kaya naglalis daw sila sa sapatos dahil susuotin daw yung isa. So, pangloon, kaya sabi ko, Kuya, sapatos lang ang dahilan. Alam niyo na kung sino kayo, anihin na dayon diri. Pagdali, si Kuya Timoy, magkapatid po sila. Si Kuya Macbin. Ang Kuya TG, asa na to? Kani kang Kuya TG. So, siya nag-invite kung ang duhay nung nag-away sa sapatos, di na mo absent ha, kay nanamoy sapatos. Amen? So, amen. So, sige, salamat kay Kuya TG sa inyong pinabuhi. Oo. So, ang next is, so, karon ready na ba ka mo anda maminaw sa pulong sa Ginoo? Tawagon na to si Kuya Red Mangga, siyang mag-share sa tithes and offering. Magandang umaga. Good morning po sa lahat. Ang pangalan ko ay si Red. Kung ay nagkakamali, hindi po siya blue, hindi po siya white. Maya po pagkakamalian. Kung gusto niyo po, pag-direct po lang mangga, matamis po talaga. So,
nagaganap po ng trabaho. Ngayon po ay tayo na tutuloy sa ating nice bread offering. Hello. Okay, so, sino po dito alam ang Matthew 6:33? Para sa mga matagal nang nagbabasa ng Bible or narinig nyo na ito sa may Facebook, siguro alam nyo na ito, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, unang sa lahat, kinakatuwa ko kasi lahat tayo nandito ngayon sa church, lahat ng mga nakakapakinig ngayon, kahit unconsciously, subconsciously naririnig natin, tayo ay naghahanap na rin sa ating Panginoon. Nandito tayo kayo kasi hinahanap natin kung ano yung kapangyarihan ng Panginoon, kung ano yung kaharian niya. Amen. So, nakakatuwa po dito kayo. Pero, paano ba natin hahanapin to? Kasi meron po minsan pag malikot ang punta, iisipin na, teka, di ba, seek ye first the kingdom, hanapin mo natin kaharian ng Panginoon. Nandito ngayon ang isang Tagalog, nasa harap nyo, nagsasalita na tungkol sa tithes and offering, in short, magbibigay. Ibig sabihin ba nito, kapag ako magbibigay ng pera para sa gawain ng Panginoon, magtulog na ako ng pera, meron na kagad ako favor mula sa Panginoon. Ganoon na pala kadali yun para na natin binabayaran ng Panginoon. Pag po natin isipin gano'n mga kapatid, kasi ang Panginoon hindi natin kaya bayaran ng kahit ano na meron tayo. Pero bakit nga ba pinansin ko ito? Kasi gusto ko tumuli naman tayo sa 2 Corinthians chapter 9. Chapter 9, verse 6 to 8. Sinabi dito na, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Huwag po tayo magbigay na dahil sa puso natin na tayo na hindi galing sa puso natin. Huwag po tayo magbigay ng kahit ano. Dahil tayo ay napilitan man lang. Wow! Ang galing naman ang tumutugtog kanina. Ang ganda ng boses na kumakanta kanina. Magbigay na ako. Wrong po. Huwag natin isipin ganun. Wow! Meron ako, nanalo ako sa loto. 100 million pesos. Ibibigay ko yung 10 million para sa church. Tapos nakapaskil ko yung pangalan mo. Wrong din. Kasi ang Panginoon, hindi niya hinihingi kung ano yung magkano. Pero hinihingi niya kung ano ang laman ng puso. Sabi dito, God loves a cheerful giver. Ano yung sabi ng cheerful sa Bisaya? Mali ba yun? Tama ba yun? Tama, no? Masaya. May kagalakan. Masaya mula sa puso mo. Kapag yan, hindi yan galing sa puso mo, hindi natutuwa ang Panginoon. Kapag yan, hindi kinatuwa mula sa puso mo, hindi matutuwa ang Panginoon. Pero pag yan, galing sa puso mo, pag yan, faithfully, cheerfully, binigay mo, matutuwa ang Panginoon. Kung matanong ko po sa inyo, sino sa inyo ang matutuwa dito kapag binigyan ng cellphone palabog? Ayan, bago cellphone mo. Sino matutuwa? Ayan na, alawas mo na. Sino matutuwa? Ito na ang pagkain na. Sino matutuwa? Ang Panginoon, tinuturo niya sa atin, cheerful giver. Kasi ang Panginoon, cheerfully, with gladness, kagalangan sa kanyang puso, binigay niya ang buhay ng bawat isang sa inyong nandito ngayon. Sino buhay ngayon? Taas kamay. Sino buhay? Taas kamay. Binigay ng Panginoon sa inyo. May kagalangan sa puso niya, binigay niya ang hininga mo ngayon. Kaya ang Panginoon, hinihingi niya sa inyo ngayon. Cheerful giver. Ngayon, paano yung Kuya Red kapag alam ng pera ko? Pareha lang. Kung anong kaya mo ibigay. Kung ano yung kagalakan ng puso mo. Aba, kagalakan ng puso mo, isang piso. Puso mo yan. It is between you and the Lord para pag-usapan yan. Kung ang kagalakan ng puso mo, ganito kalaki yung bibigay mo. Kung ang kagalakan ng puso mo, ganito kalaki yung bibigay mo sa Panginoon. Kuya Red, kailangan ba pera lang? Hindi naman sinabi pera lang. Pag sinabi magbibigay tayo sa Panginoon, bilang pera lang.
Dapat sinabi, cheerful giver tayo. Ano ba naman yung maging cheerful giver tayo sa ating mga kamag? Ano ba naman yung maging cheerful giver tayo sa ating oras para sa ating mga kamag? Ano ba naman yung maging cheerful giver tayo sa ating mga talents? Pero dahil pinag-usapan natin tithes and offering, cheerful giver sa ating tithes and offering para sa Diyos. Magaling ka kumanta, magaling ka sumayaw, may iba kang talents, hindi naman kailangan mo. Pwedeng oras mo yan. Kaya nga ulitin ko, natutuwa ako nandito kayo kasi yung oras niyo po binigay niyo para sa church. Palakpakan naman natin. So, alalahanin po natin. Dami na sinabi ko, kung maalala niyo lahat. Napakasimpleng phrase. God loves a cheerful giver. Ulitin natin. God loves a cheerful giver. Ulitin po isa pa. God loves a cheerful giver. Okay po. So, sa mga upuan po natin, meron pong envelope dyan. Yun, kung nais po natin magbigay, magbigay natin tithes or offering para sa ating Panginoon. Taas po natin ang mga envelope po natin, mga handog natin sa Panginoon. Bigyan po natin ating mga tuta. Po natin ating tulong tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa umaga nito. Nagpapasalamat kami puso may kagalangan sa bawat isang binuhay ko sa araw na ito. Pasalamat ako sa bawat isa nandito ngayon. Naniniwala ako na lahat ng aming ibibigay sa inyo, talagang alam ko, ibabalik niyo pa sa amin. Dahil naniniwala kami, the more we give, Lord, the more na bubuksan mo ang langit para sa amin. The more na magbibigay kami sa inyong Panginoon, the more na magpapalain mo bawat isa sa aming Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, darasal ko, tanggapin mo ang aming handog sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Pagi, Panginoon, tinadangal ka namin, tinataas ka namin, dato sa pangalan ni Jesus. Amen!
Panginoon. May your Holy Spirit ablaze us, Panginoon. May that passion of the Christ na kusang nabayubay doon sa krus, Panginoon, hindi na malimutan. Tapos na ang aming mga struggle, Panginoon. Nawa kung ano man ang mga problema namin, ano man ang mga kabigatan na meron kami ngayon sa aming mga puso ngayong umaga nito, aming inaangat ito sa inyo. Tulungan mo kami na magkaroon ng kapayapaan kayo na ulan sa aming mga isipan, sa aming mga puso ngayong umagang ito. Upang ang mga salita mo, Panginoon, na nagbibigay ng buhay, na nagbibigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. Yan ang aming matatandaan. Iukit ko to sa aming mga spirito. Iukit ko to sa aming mga puso, Panginoon. Gawa ang mga pusong bato na sinasabi mo nun, ito ay lumangkot. At katulad na sinabi mo sa propeta mo, Ezekiel, kung kayo ay makikinig sa akin, sabi ng Ama, papalitan ko ang mga pusong bato ng pusong malambot. At nawa, ang mga titik ng mga salita ko, ng mga utos ko, ito ay umukit sa mga malulambot na puso at hindi sa mga manitigas na bato. Panalangin ko ngayon, ngayong umaga nito, Panginoon, lumambot ang aming mga puso. Magkaroon kami ng mga bukas na tainga. At higit sa lahat, Panginoon, buksan mo ang mga pag-iisip namin. Mabuksan ang mga mata ng aming mga pag-unawa. Ito ang aming salot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen. Salamat, worship team. Opo, puno tayo. Yan, higit sa lahat. Welcome sa aming first anniversary sa The Hub of Christ. Pagpapakan naman natin ang Panginoon. Amen. Naalala ko lang kasi yung unang church kung saan nagsimula ang The Hub of Christ doon. Yung mga nakapunta, no? Kung naaalala ninyo, doon lang sa isang garahe na may bubong na tota. Tama? Napakainit. Although ngayon mainit, mas mainit doon. So dati para tayo nasa convection oven, pero para na lang tayo nasa barbecue man. Yan. Susunod, mag-i-improve ko. I-level up na tayo. Nasa National Highway na tayo. Kapit-bahay natin si Congressman. Tama? So, may ibig sabihin ng Panginoon dyan. Bakit sa dami-dami ng mga lugar na hinanap na simbahan, saan tayo prepresto, bakit nagkaroon tayo ng lugar na kung saan ang kapit-bahay natin, yung isa sa mga halin ng bayan. Alam niyo ba, nasa Biblia yan? Kung susundin mo ang puso ng Panginoon, ang Panginoon ang maglalapit sa iyo sa mga halin. Amen? Hindi aksidente to. Huwag niyo mamalitin. Pumunta kayo sa harap kung na-miss ninyo. Sino kapit-bahay natin dyan sa harap? Congressman nyo. Tama, hindi. O, saan kayo nagsimula ng isang taon? Doon sa tambo. Ngayong asawa ko, ilang beses nang umiiyak. Minsan nag-uusap kami, bigla sumigaw kasi may nagsasaksakan doon sa harap ng garahe. Nagkakampasan lang. Buhay pa naman. Okay, buhay pa naman. Nagkampasan lang daw sila. So, salamat sa Ginoo, salamat sa Panginoon. At para sa mga hindi nakakilala, ako po si Pastor Ruben Maga from the Hub of Christ. Huwag na natin pag-usapan kung galing sa ang Hub of Christ yan. Nagsimula sa Paranaque, pero ngayon ang the Hub of Christ ay nandito naman sa Ibigan. Amen po? Amen! So magsimula ng Marso ng taon na to, okay, nagkaroon tayo ng transition o pagbabago dito sa kalakaran ng the Hub of Christ. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga medyo nagpupunta na rito, kung kailan ninyo yung aking sweetie pie, cutie pie. Alam niyo ba, kung si Pastor ang ating ako na siya rito. Kaya lang nakudgot kami noong April kasi nagkaroon din kami ng mission. Kasi ang The Hub of Christ, hindi lang naman sa Ibigan. Okay, so nagpunta kami ng almost 5 weeks sa lugar kung saan may mga kangaroo. So alam na rin ngayon. Kasi may mga churches din doon. So sinamahan namin ang ating senior pastor sa The Hub of Christ Paranaque, si Pastor Do. Saan? Doon sa lugar ng mga kangaroo. Alam niyo kung saan yun? Saan? Australia! Yun. Pero hindi kangaroo yung aming minilistan doon, hindi mga simbahan. So, umikot kami sa 14 na simbahan doon sa Australia na puro mga Pilipino karamihan, pero may mga ilan din mga Kanyaka. So, pagbalik namin dito, kaya nag-resume ngayon tayo dito. Eksakto para sa ating first year anniversary! Palakpakan natin ang okay, so mapapansin nyo, pasensya na kung maliit pa yung TV natin. Huwag kayo mag-alala. Walang 2-3 linggo, may malaki tayo TV. Kailangan na natin unahin yung lugar. Ang susunod, ang importante yung tao. Tama? Kaya sabi ko, magti-TV nga tayo, ipapakain mo naman sa tao, danggit lang.
Mas mabuti pang maliit ang TV, andito ang tao kasi mas importante ang puso ng tao sa Panginoon. Alam niyo ba kung bakit? Okay. Ano ang tibok ng puso ng Panginoon? Ano, mami? Ang tibok ng puso ng Panginoon, kaluluwa ang puso ng tao. Kaya alam mo ba, si David, di pa to preaching ha, dito lang tayo, introduction muna, para ma-at-least kayo sa salita ng Panginoon. Kasi pag narinig ang salita ng Panginoon, lagi sinasabi, ay, kabanal tayo. Alam niyo ba ibig sabihin ng banal? Hindi ibig sabihin ng banal, tahimik ka. Ang tawag ng pagpapakyut. Ang ibig sabihin ng banal o holy is you are separated. Hindi ibig sabihin lumalayan mo yung asawa mo. Tignan mo yung katabi mo, kung katabi mo yung asawa mo. Yan. Holy na ba yan? Tignan mo, yung mga misis, tignan niyo yung mga asawa niyo. Banal na ba yan? Yan. Ibig sabihin ng banal, mga magulang at kapatid, ibig sabihin nun, ikaw ay hiwalay na sa gawain ng mundo. Kasi sa mata ng Panginoon, dalawa lang naman ang choice. Si God o mundo. So, sino pipiliin mo? Dahil parang nanglalamig ko yan sa kaluluwa. Ulit, sino dapat ang pipiliin mo? Si God o ang mundo? God! Yan. Hindi pa siguro nagtatanong, akala ko pa si God tsaka si Satan. Okay. Laliman natin ng konti para ma-remind kayo. Ano sabi kanina ni sino ba yung nagsabi kanina? Ang mami ko nagsabi kanina, di ba? It's either mapupunta ka sa malamig na aircon sa langit o ditsunan na parang amoy andox dun sa ilalim. So, saan mo mas gusto? Sa amoy andox o sa malamig sa langit? Dalawa lang pamimilian mo. Ngayon, pag sinabing nandito ka sa mundo, okay, sabi sa Santiago o sa James, nasabi ng Panginoon, kung ikaw ay mga mundo, ikaw ay mga demonyo. Ulit, sa James yan, Santiago, kung ikaw ay mga mundo, ikaw ay mga demonyo. Ay, nilang narinig, ano? Tama hindi? Okay. Kaya ibig sabihin ng banal sa Panginoon, humihiwalay ka sa gawain ng mundo dahil ikaw sumusunod ka doon sa gusto ng Panginoon. Amen, hindi? Tingnan, kumbisido pa kayo? Amen, hindi? Amen! Okay. So, kumbisihin mo yung sarili mo. Kaya people need the Lord. Ngayon, bakit people need the Lord? Palagay mo, kung walang hangin at wala kang hininga, mabubuhay ka ba? Hindi. Hindi ka mabubuhay, ano? Okay, sige. Pag-usapan natin ito, bakit people need the Lord? So, kung napapasa yung rito, pag sinabing need, ang ibig sabihin ng need, sa inyong lingwahe sa Bisaya, ang tawag? Ibig sabihin, kailangan. Ibig sabihin, sa English, matter of life and death, kung wala yung hangin, mamamatay ka. Sige, subukan mong takpan yung ilong mo, kung huminga na 5 minuto. Gusto mo, Lani? Ayaw mo subukan. Ikaw, Arab, gusto mo subukan? Ano lang inihilap? 5 minutes na. O, di ba patay ka? Okay. So, kaya lang ang tao, may iba-iba tayong interpretasyon. Ano ba yung need? Ano yung pangangailangan? So, sabi nga namin sa Tagalog, di ba? Ito, mga pick-up lines ko eh. Sino dito yung alam yung mga pick-up lines? Ayan. Pag nanliligaw ka, sabihin mo sa nililigawan mo, kayo, mga kabataan, sample to, hindi sabihin gagawin ninyo. So, lalapitan mo ngayon. Bawa ko, naging kayo mag-asawa ito, no? Kung baka sabihin sa'yo, ate ng asawa mo, paano na lang kung wala ka, mahal? Oh! Parang mamamatay ako kung wala ka. Parang yung pamilya, no? Ayun, adik. Okay. Next! Ito, paborito din ni Pastor Dong. Paborito nila sa Dumaguete. Sabi niya, I need you todo-todo. Walang break, walang cambio. So, ibig sabihin, hindi ko mapipigilan. Ang puso ko, kailangan makita kita. Naman. Parang yung sinabi ni Chika kay Terry, ano? Pabaliktad. Wala naman si Rolly, no? Dami natin si Rolly. Sinabi ni Rolly kay Julie. Okay. Sinabi ni Kuya Balot kay Hazel. Hindi ko mapigilan. Susunod! Ikaw ang akong tanan. Wow! Talaga lang, ha? Si Papa kay Mama Esther. Ayun. Sinabi lang ni Papa. Sinabi ba talaga ni Papa sa iyo? Sabihin mo na. Okay?
medyo English speaking. Kung nanonood kayo ng mga movie ng ni Paul Cruz, sinabi niya kay Renee Zellweger, sino nakapanood dito? Anong pelikula yan, ma'am? Ate, anong pelikula yan? Hindi. Boy McWise na, di ba? Oh, ano sabi niya nung kay Renee Zellweger? Kasi sabi nito ni Renee Zellweger, ayoko na! Tama na! Sabi ng babae, pasok naman itong pogi. Kahit pogi, pinitis ni Renee Zellweger. Eh, lumambot ang puso. Alam mo sinabi? Ang sabi niya, you and only you can go with me. Kung wala ka, hindi ako kumpleto. Yan. Siguro sabi ng mga misis, bakit mo ako nito? Ay, nako. Lahat yan puno sa pag-ibig, pero may iba pang mga bagay. Tulad ng sinabi ko, bagay. Tulad ng mga bata. Alam niyo ba may kakilala ako, may kaibigan ako. Ang ordering na nakikita niya, para manahimik ang anak niya, binila niya ng iPad, binila niya ng iPhone. Alam niyo nung kinuha niya yung iPad dahil bumabagsak na yung grades ng bata, sinuntok siya ng anak niya. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, para doon sa bata yun, ang kanyang tanan yung iPad. Bakit tahimik yung mga bata pag pinag-usapan yung mga ganyan? O, doon sa lugar ninyo, katulad kahapon, sample lang naman to. Di ba dapat naglilinis tayo, tapos biglang nawala. Sabi ko, nasan yung mga kabataan? Hulaan niyo kung nasan kayo? Nasa basketballan, tama? Ayan. So, ibig sabihin, para sa kanila, ang tanong nila, kakompletuhan nila, sa mga tatay, sino dito yung nagsasabong? Graduate na kayo? Wala na pa. Graduate na dyan. Eh yung ano, yung kung ang kaharap mo, santo, pero ibang santo, ibang spirito, si San Miguel. Iba ang may pinagsamahan. Tama hindi? Yun, natabayan. Ano pa? Doon sa mga nanay, lahat ng dami. Doon na lang tayo sa mall para mas malamig. Pero hindi lang lamig ng walang inahapon. Ano ibig sabihin doon? Window shopping. Yan. Kaya may advice yung pastor natin sa Paranaque. Yan sabi niya. Kung may budget ka, tapos si Mrs. hindi mapigilang pumunta mag-window shopping sa mall, mag-holding hands na lang kayo. Yeah. Hold her hands. At ikaw ang magdadala sa kanya. Baka kasi biglang liko sa bawat shopping. Amen? Amen. So, lahat tayo may kanya-kanya tayo tinatawag na tanan o kakumpletuhan. Maaaring bagay sa madalas tao. Pero alam mo kung ano yung pinakamatinding tingin natin kakumpletuhan sa sarili natin. Bakit sarili natin? Nasusunod kung ano ang gusto natin. Tama hindi? Wala ko dito exempted. At ito ako bilang anak at yung mga magulang ko. Pag pinapagalitan ng mga anak, di ba madalas, pakialam yung magulang na naman ito. Hindi kayo tumahimik. Tama hindi? Oh. Ito matindi sa mga may asawa. Ito na naman ang biyanan ko. At ito na naman yung kagaling ko. Pakialamera. Gusto ko yung dapat pag ganito. Gusto niya pag ganoon. Bakit kayo tumatawad dyan mga may asawa? Kahit nasa ibang bansa, no? Pwede pa rin makialam. Hay, anak! Bakit ganyan? Yun. So, hindi mo maiiwasan yan. May labanan talaga. Unang-unang labanan sa mga magulang, mga anak. Di ba kayo nagtataka? Ibigyan ko kayo para maniwala kayo. Hulaan ninyo sa Pilipinas. Sa 10 pamilya, ilang pamilya ang hiwalay, wasak o dysfunctional? Sa 10. Iisip lahat o tawaran. Out of 10, ilan? 8. Ikaw, Lani. Okay, correct. 7 out of 10. 7 sa 10 pamilya, kung hindi hiwalay, wasak o di kaya dysfunctional. Ibig sabihin, magulo. Walang katahimikan. Bigla kayo tumahimik ngayon. So, sabihin mo sa sarili yun, hindi kami yun!
Okay, sila yun. Bakit yung iba parang hindi kumbinsido? Kami yun, kasi sa totoo lang lahat tayo nagdaan doon. Lahat tayo malamang nagdadaan pa doon ngayon. Tama hindi? Okay. Paunin nyo to na dagdag na salita ng Panginoon bago tayo sa preaching. Kasi gusto ko mabusog kayo pagdating dito sa salita ng Panginoon, lalo na sa mga baguhan. Salita ng Diyos ko. Ang sabi niya, tanong ng Panginoon, si Kristo sino ang unang mong kaaway? Kasi di ba sabi niya, dalawa lang ang iniiwan ko sa inyong utos. Ang unang utos, mahalin mo ang aking Ama with all your heart, mind, soul, and strength. Tama? Mahalin mo yung Ginoo. Ano yung pangalawa? You should love yourself. Pero kung nagbabasa ka ng Bible dun sa Luke version, nung tinanong siya, ano po ibig sabihin ng love others? Ang sabi niya, mahalin mo ang kaaway mo. O, ngayon, sabi niya ni Kristo dun sa Mateo, nung tinanong siya, sino ang mga kaaway namin? Ano sagot ni Kristo? Huwag ka na maghanap. Sabi niya sa Matthew 5:10-11, ang una mong kaaway, kasama mo na sa isang bubong. Ito na ba yung katabi mo? Di ba yung kasama mo sa isang bubong? Yung sa mag-asawa, di ba yung katabi mo sa kama? Kung kasama mo yung anak mo, di ba nakatira kayo sa isang bahay? O, sino ngayon ang una mong kaaway? Sabi ng Ginoo, kasama mo sa isang bubong. Kaya huwag na kayo magtataka. Ang pinakamalaking problema ng lahat ng bayan, hindi lang dito sa Iligan, hindi lang sa Maynila, kahit sa Australia, kahit sa pinuntahan namin sa Singapore, sa pinuntahan namin sa Dubai, isa lang ang problema. Alam niyo kung ano? Magulong pamilya. Saan nagsisimula? Dahil yung mismo mag-asawa, magulong din. Parang tahimik bigla kayo. Tama hindi? Tama. Hindi na malalayo. Siguro kung hindi ako naging Kristiyano, hiwalay na rin kami ni Pastora namin. Yes. Kasi yung sinimula ng lolo ko, nanamanan ng tatay ko, nanaman ako, manaman na yan. Ano yung sabi nung kung naalala niyo yung mga kasingidan ko siguro dito, yung mga nasa 45 to 55, pero naalala niyo nung araw may commercial yung Nestle. Yung nagmamaneho yung tatay, kasama yung anak. Tapos red light, walang pulis, dumiretso yung tatay. Nagulat ngayon yung bata. Sabi ng bata, binigay na masama yung tatay kasi bakit ka dumiretso yung red light? Sabi naman ng tatay, bilip ka. Tapos ano sabi ng Nestle? Salamat.